Ito ang reading mo, Aries. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Ten of Pentacles. I feel like ang nasisense ko, iniisip mong makuha yung stability sa financial. And yung relationship na makita mo yung taong nandyan palagi para sa'yo. Yung ibibigay yung panahon at oras niya para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, meron ditong transformation na darating sa buhay mo or changes. Meron ditong nag-end na cycle and meron darating na new cycle, which is andun yung peace of mind and harmony. You are very emotional na tao and also sensitive. Hinahanap mo palagi yung pagmamahal na gusto mong maibigay sa'yo. Kasi pag nagmahal ka, todo-todo. Yung hindi ka na nagtitira para sa sarili mo. Gusto mo, kung ano yung binibigay mong pagmamahal, gusto mo rin yun na maranasan. May new beginning dito na papasok sa buhay mo na bagong passion na sisimulan mo. Either sa relationship na magkakaroon ng spark yung relationship or opportunity na igagrab mo. May mga gumugulo sa isipan mo. Tinatry mong ialis yung sarili mo doon. Pabalik-balik yun sa isip mo. Yung mga senaryo na yun. Feeling mo, natatrap na lang siya doon sa isipan mo. Napagod ka na, feeling mo na burnout ka, na-stress ka, kaya mas gusto mong bigyan ng end muna yung situation na yon at pag-isipan ng mabuti. Kasi you feel backstabbed by someone, kaya para sa'yo, mahirap na magtiwala and bigyan muna ng ending yung story na yon, yung situation na yon, kasi gusto mo muna ipahinga yung sarili mo. May mga naaalala ka sa buhay mo na nasasaktan ka pa rin. And nanghihinayang ka doon or nalulungkot ka doon sa mga nangyari na yon kasi hindi mo inaakalang one day mawawala yon. And minahal mo kung ano yung meron doon. Itong tao na to, sobra kanyang mahal. Gusto niyang ipakita sa'yo yun. Some of you, nandun yung pagmamahal mo sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Binubuhos mo yun and pinapakita mo kung gaano ka na tao na magmahal. Clarify natin ang debt. Six of Pentacles and Five of Swords. You need to balance yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo or yung dumarating para hindi ka mapagod. Some of you, kung ano yung meron ka, tinutulong mo din yon, binibigay mo rin sa mga mahal mo sa buhay. Some of you, may darating dito na blessing na pinaghirapan mo. And may mga bagay dito na nangyari sa nakaraan na halos nagmakaawa ka na. Pero inisip mo rin yung sarili mo bandang huli na baguhin na yon.
na tapusin na yon. Mas gusto mo na lang ngayon na harapin kung ano yung kailangan sa buhay mo. At baguhin yung mga bagay na hindi maganda sa nakaraan. Clarify natin ang Queen of Cups. The World and the Emperor. Minamanifest mo na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Especially dun sa yung nararamdaman na pagmamahal na maibigay sa'yo yung gusto mo, yung hinahanap mo na pagmamahal at pag-aalaga. Though sometimes, kinukontrol mo yung feelings mo, yung emotion mo. Ayaw mong ipakita yun sa iba. Yung pagka-sensitive mo, yung pagka-emotional mo. Kumbaga, sometimes, sobra kang tahimik, ayaw mong magsalita kapag seryoso ka na. And, some of you, may tao na kumukontrol sa buhay mo. Clarify natin ang Eight of Swords. Eight of Swords and Five of Cups. I-feeling mo, natatrap ka dun sa isang sitwasyon sa buhay mo na pabalik-balik yun sa iyong isipan. At may mga bagay na pinanghihinayangan mo sa nakaraan na hindi mo makalimutan. Clarify natin ang Five of Cups. The Fool and Nine of Swords. Gusto mong mag-umpisa uli sa buhay. Ayaw mo nang isipin kung ano yung mga nangyari sa nakaraan na nagbigay sa'yo ng stress, ng problema, yung mga sitwasyon na feeling mo sometimes naiiyak ka dun dahil hindi mo makalimutan pabalik-balik sa isipan mo. Ngayon, mas gusto mo nang iwanan yon at magsimula uli sa buhay. Clarify natin yung Wheel of Fortune. The Star and the Star. Nagdarasal ka na one day, kung ano yung mga gusto mo, mga pangarap mo, umaasa ka na makuha mo yun, matupad mo. And, nasa sayo naman yung desisyon. Ikaw din yung gagawa niyan para sa sarili mo. Kapag nagsumikap ka, kung ano yung inattract mo, iyon din naman yung darating sa'yo. Nagkaroon na ng end yung cycle na yon na nangyari sa nakaraan. And ikaw yung magdidesisyon kung ano pa yung gusto mong dumating sa buhay mo. Kasi may new cycle na papasok na dito. Kailangan mo lang talaga na pagsikapan kung ano yung mga gusto mo pang mangyari sa buhay mo. Clarify natin ang Ace of Wands. Knight of Cups and Ten of Cups. May tao na gusto iparamdam yung pagmamahal na to sa'yo. Magkakaroon ng magandang connection dun sa relationship and sobra kang magiging masaya dun sa darating na to na bago sa'yo. Clarify natin ang Ten of Swords. Four of Pentacles and Ace of Pentacles. You still holding on dun sa past situation or past person. Hindi mo pa rin yung makalimutan even though alam mong nag-end na yon, napagod ka na rin doon at na-burnout ka na. Kasi feeling mo talaga may ginawa sa yung hindi maganda, niloko ka, sinaktan ka. Ngayon, minamanifest mo na makuha kung ano yung gusto mong blessing, kung ano yung mga gusto mo pang ma-achieve sa buhay. Some of you, gusto mong i-secure kung ano yung kinabukasan ng mahal mo sa buhay. And gusto mong makuha at maibigay sa kanila yung makakaya mo na may paganda kung ano yung kinabukasan nila na maibibigay mo para sa kanila.
Clarify natin ang King of Cups. Page of Pentacles and Page of Wands. Meron ka dito mga plano na gusto mong simulan pagdating sa trabaho mo, sa financial mo. And andun din yung pagmamahal mo sa mga ginagawa mo, sa mga pangarap mo. And very passionate ka eh. Kailangan mo lang talagang pag-isipan ng mabuti kung ano yung mga desisyon mo bago ka mag-move. At pag-aralan mo kung ano yung kailangan mong gawin doon para ma-achieve mo yung goal mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Let your past go. The burden of carting your past around has made you weary. Dear one, it's time to set this burden down. Keep only the lessons and the love, and leave everything else behind. You don't want it or need it, and it's now gone. Ang mensahe ng iyong gabay na kailangan mo nang iwanan yung hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Kalimutan mo na yon. And kung mai-stuck ka pa doon, paulit-ulit lang yun ang mangyayari. Mas lalo ka lang mabibigatan, masasaktan. Mas maganda na kalimutan mo na yon. Move on. Kasi kung hindi ka pa mag-move on, para saan pa yon? Kasi tapos na eh. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo na bitbitin yung nakaraan. Alam mo na nag-end na yon. Mas okay na tanggapin mo na lang kung ano yung meron sa ngayon sa buhay mo. Harapin mo yon at pagsumikapan mo na mapaunlad yung pamumuhay mo, yung trabaho mo, yung mga pangarap mo na maabot mo. Isipin mo lang na kung ano yung ina-attract mo, ayun din yung darating sa'yo. Kaya kung malungkot ka, syempre yun din yung na-attract mo, puro malungkot. Pero kung iniisip mo palagi na masasaya, magaganda sa puso't isipan mo, syempre yung paligid mo para yung magical eh, na nararamdaman mo sarili mo na nagiging maganda rin lahat yung pumapasok sa buhay mo. And magdasal ka lang palagi every time na feeling mo down na down ka. Wala namang ibang makikinig sa'yo eh, na magiging totoo sa'yo, kundi ang Diyos at ang gabay mo lang. Kung meron kang nasasabihan ng nararamdaman mo, mas maganda. At least, may tao kang napaglalabasan ng sama ng loob mo. Basta isipin mo lang palagi na lahat ng bagay na meron sa mundong ito, kapag pinagsikapan mo at ginawa mo yung makakaya mo, maaabot at maaabot mo yung mga pangarap mo. Huwag ka lang basta susuko sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Magtiyaga ka at magdasal lang palagi para makuha mo kung ano yung gusto mo sa buhay. At itong yung reading, Aries, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.